May mga pangarap na isinilang, hindi sa magagarang bahay o sa mga silid na may aircon, kung hindi sa mga tahanang yero ang bubong at kawayan ng dingding. Doon nagsimula ang pangarap ni Oliver Ramos. Lumaki si Oliver sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng ilog. Kapag umuulan ng malakas, tumutulo ang tubig sa butas ng bubong nila. Kapag tag-init naman, parang pugon ang init sa loob ng kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng kahirapan, masaya ang kanilang pamilya noon. Ang kanyang ina na si Elena ay isang labandera. Maaga itong gumigising upang maglaba sa mga bahay ng may kaya sa kanilang barangay. Madalas ay maghapon itong nakayuko sa batya habang kinukusot ang mga damit para lamang may maihahay na pagkain sa hapag. Ang kanyang ama naman na si Roelio ay isang construction worker. Kahit pagod sa maghapong pagbubuhat ng semento at bakal, lagi itong umuwi na may ngiti sa labi. "Anak, balang araw, ikaw naman ang magsusuot ng puting helmet." Madalas na biro ni Roelio habang hinihimas ang ulo ni Oliver. "Mas gusto ko pong maging engineer, tay," sagot naman ni Oliver. At sa bawat pagkakataon, napapangiti si Roelio. "Mas mabuti kung ganun, anak. Ikaw ang magiging boss namin." Bata pa lamang si Oliver ay mahilig na siyang mag-aral. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa kalye, siya naman ay makikitang nakaupo sa isang sulok habang nagbabasa ng lumang libro na napulot niya sa paaralan. Hindi siya matalino dahil likas siyang henyo. Matalino siya dahil determinado siyang matuto. Tuwing gabi, sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang lumang bombilya, nag-aaral siya habang naririnig ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Minsan, ay napapansin siya ng kanyang ina. "Huwag mo masyadong paguri ng sarili mo, anak, ha?" Ngumiti lamang si Oliver. "Konti na lang po, Nay." Alam ni Elena kung bakit ganoon kasipag ang kanyang anak. Pangarap nitong makaahon sila sa kahirapan. Pangarap nitong mabigyan siya ng maayos na bahay. Pangarap nitong hindi na kailangang magbanat ng buto ang kanyang ama sa ilalim ng terik na araw. Kaya naman nang magtapos si Oliver ng elementary bilang valedictorian, halos maiyak sa tuwa ang kanyang mga magulang. Lalo pang dumoble ang kanilang pag-asa nang maging consistent honor student siya sa high school. Marami ang umahanga sa kanya. Marami ang nagsasabing malayo ang mararating niya. Ngunit para kay Oliver, hindi sapat ang papuri. Kailangan niyang patunayan na may bunga ang lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya. Dumating ang araw ng pagtatapos niya ng senior high school. Punong-puno ng tao ang covered court ng paaralan. Habang isa-isang tinatawag ang mga nagsisipagtapos, nanginginig ang mga kamay ni Elena sa pananabik. Nang tawagin ang pangalan ni Oliver bilang isa sa may pinakamataas na karangalan, agad na napaluha ang kanyang ina. Tahimik namang pumalakpak si Roelio habang pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng programa, mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang anak. "Natupad mo ang unang pangarap mo, anak." Ngumiti si Oliver. "Hindi pa po, Nay. Simula pa lamang po ito." Ilang linggo matapos ang pagtatapos, dumating ang pinakahihintay nilang balita. Isang liham mula sa isang universidad sa Maynila. Kinakabahang binuksan niyon ni Oliver habang nakatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Unti-unting lumaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang laman ng papel. "Anong sabi, anak?" sabik na tanong ni Elena. Hindi kaagad nagsalita si Oliver. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anak?" muling tanong ni Roelio. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Nakakuha po ako ng scholarship." Parang tumigil ang oras sa maliit nilang bahay. Napatakip ng bibig si Elena habang ito'y umiiyak. Napaupo naman si Roelio sa lumang bangko habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila naging mas malinaw ang kanilang munting tahanan. Nang gabing iyon,
Habang nakahiga si Oliver at nakatanaw sa mga bituin sa labas ng kanilang pintana, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nagbubukas ang pintuan patungo sa buhay na matagal na niyang pinapangarap. Hindi niya alam na sa likod ng mga bituing kanyang pinagmamasdan ay naghihintay rin ng mga pagsubok na susubok sa kanyang katatagan. Ngunit sa mga sandaling iyon, isa lamang ang malinaw sa kanyang isip. Malapit na siyang lumipad at tanda na siyang abutin ng kanyang mga pangarap. Mabilis na lumipas ang mga buwan matapos makapasok si Oliver sa kolehiyo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, araw-araw siyang bumabiyahe patungong Maynila. Bagamat nakakapagod ang mahabang biyahe at siksikan sa mga jeep at bus, hindi niya yun alintana. Sa bawat pagpasok niya sa universidad, pakiramdam niya ay isang hakbang na naman iyon, papalapit sa kanyang mga pangarap. Mechanical engineering ang kursong kinuha niya. Tuwing nakakakita siya ng mga makina, tulay at malalaking gusali, lalo siyang ginaganahang mag-aral. Madalas siyang tawagan ng kanyang ina tuwing gabi. Kumain ka na ba, anak? Opo, inay. Kahit mahirap, anak ha, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Opo. Hindi alam ni Elena na madalas ay tinapay lamang at instant noodles ang kinakain ni Oliver upang makatipid sa baon. Ayaw niyang dagdagan pa ang gastusin ng kanyang mga magulang. Sa kabila nito, nanatili siyang isa sa mga pinakamahusay na estudyante sa kanilang klase. Ngunit habang unti-unting umangat si Oliver, kabaliktaran naman ang nangyayari sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang nasa klase siya, tumawag ang kanyang ina. Bihira itong tumawag sa oras ng kanyang klase, kaya agad siyang kinabahan. Paglabas niya ng silid-aralan, agad niyang sinagot ang telepono. Hello, Nay? Hindi kaagad nakasagot si Elena. Narinig lamang niya ang mahinang pagkikbi nito. Nay, ano pong nangyari? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Nawalan ng trabaho ang tatay mo, anak. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Ilang segundo siyang natigilan. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagsara raw ang proyekto nila. Hindi kaagad nakapagsalita si Oliver. Alam niyang mahihirapan sila. Ngunit umaasa siyang pansamantala lamang iyon. Sa mga sumunod na linggo, pilit na naghanap ng trabaho si Roelio. Araw-araw itong umalis ng bahay ng maaga at umuwi ng gabi. Ngunit wala pa ring magandang balita. Habang tumatagal, napansin ni Oliver ang pagbabago sa kanyang ama. Naging tahimik ito. Madalas nakaupo lamang sa labas ng bahay habang nakatitig sa kawalan. Hanggang isang gabi, umuwi itong amoy alak. Nagulat si Oliver. Hindi kailanman naging mabisyo si Roelio noon. Ngunit mula nang mawalan ito ng trabaho, parang may bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting nabasag. Isang beses, naging dalawa. Ang dalawa ay naging tatlo. Hanggang sa halos gabi-gabi na itong umuuwi ng lasing. Kasabay nito ang pagdami ng sigawan sa loob ng bahay. Maghanap ka kasi ng trabaho. Umiiyak na sigaw ni Elena. Akala mo ba hindi ko ginagawa yun? Galit namang sagot ni Roelio. May anak tayong nag-aaral. Alam ko. Tahimik lamang na nakikinig si Oliver mula sa kanyang maliit na silid. Sa bawat sigaw na kanyang naririnig, parang may bahagi ng kanyang puso ang unti-unting nababasag. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Elena. Noong una ay simpleng ubo lamang ito. Pagkatapos ay madalas na itong mapagod. Hanggang sa isang araw ay bigla itong nahimatay habang naglalaba. Nataranta si Oliver nang malaman ang nangyari. Agad nila itong dinala sa health center. Kailangan daw nitong magpahinga at sumailalim sa ilang pagsusuri. Ngunit kulang na sila sa pera. Doon nagsimulang magdesisyon si Oliver. Bukod sa pag-aaral, naghanap siya ng part-time na trabaho. Sa umaga ay estudyante siya. Sa gabi naman ay helper sa isang maliit na karinderya. Naghuhugas siya ng plato, naglilinis ng mesa, at minsan ay nagdi-deliver pa ng pagkain. Madalas na 12:00 na ng gabi bago siya makauwi. Pagdating sa bahay, ay mag-aaral pa siya.
Halos 2 oras na lamang ang kanyang tulog araw-araw. Unti-unti ring bumagsak ang kanyang mga grado. Hindi dahil nawalan siya ng kakayahan, kung hindi dahil nauubos na ang kanyang lakas. Isang araw, habang nasa klase, hindi niya namalayang nakatulog siya habang nagtuturo ang professor. Nagising na lamang siya nang tawagin ang kanyang pangalan. Napahiya siya sa buong klase. Pagkatapos ng araw na yon, matagal siyang naupo mag-isa sa isang bakanteng bahagi ng campus. Pinagmasdan niya ang mga estudyanteng masayang naglalakad kasama ang kanilang mga kaibigan. Napayuko siya. Pakiramdam niya yung unti-unting lumalayo ang pangarap na minsan niyang halos maabot. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, natatnan niyang umiiyak ang kanyang ina. "Nay," mahina itong ngumiti. Pasensya ka na anak ha. "Bakit po, Nay?" Napaluha si Elena. Dahil sa akin kaya nahihirapan ka. Agad na hinawakan ni Oliver ang kamay nito. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Nay." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na nila kayang ipagpatuloy pa ang ganitong sitwasyon. Habang lumalala ang kalagayan ng kanyang ina at patuloy na lumulubog ang kanilang pamilya sa kahirapan, isang mabigat na desisyon ang nagsimulang mapuo sa kanyang isipan. Desisyong maaaring tuluyang magpabago sa direksyon ng kanyang buhay. At sa unang pagkakataon mula nang matanggap niya ang scholarship na minsang nagbigay sa kanila ng napakalaking pag-asa, naramdaman ni Oliver na baka hindi lahat ng pangarap ay nakatakdang matupad. Hindi naging madali ang desisyong ginawa ni Oliver. Ilang gabi siyang hindi nakatulog habang paulit-ulit na iniisip kung ano ang mas mahalaga, ang kanyang pangarap ba o ang kanyang pamilya. Sa huli, pinili niya ang pamilya. Isang umaga, bitbit ang mabigat na damdamin. Nagtungo siya sa registrar office ng universidad upang mag-file ng leave of absence. Habang pinipirmahan niya ang mga dokumento, pakiramdam niya ay isa-isa ring napupunit ang mga pahina ng mga pangarap na matagal niyang iningatan. Paglabas niya ng campus, matagal siyang tumayo sa harap ng malaking tarangkahan doon sa kanilang paaralan. Yun ang parehong tarangkahang pinasok niya noon na puno ng pag-asa. Ngayon, nilalabasan niya iyon na puno ng pangamba. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Elena. Nakapasok ka ba anak? Hindi ka agad nakasagot si Oliver. Ngumiti lamang siya ng pilit. "Hindi na po muna ako mag-aaral, Nay." Nang marinig iyon ng kanyang ina, agad itong napaluha. Huwag anak. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi ko po kayo pababayaan." Hindi mo kailangang isakripisyo ang kinabukasan mo para sa akin anak. Ngunit bona ang pasya ni Oliver. Sa mga sumunod na buwan, tuluyan niyang isinantabi ang pangarap na maging engineer. Naganap siya ng kahit na anong trabaho. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kahirap. Naging construction helper siya tulad ng kanyang ama noon. Sa ilalim ng tirik na araw, nagbuhat siya ng semento, bakal at hollow blocks. Sa gabi, halos hindi niya maikalaw ang kanyang mga braso sa sobrang pagod. Ngunit hindi siya nagreklamo. Kailangan niyang kumita. Nang matapos ang proyekto, lumipat naman siya bilang kargador sa palengke. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Nagbubuhat ng sako ng bigas, kahon ng gulay, at mabibigat na paninda. Minsan ay napapansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod, ngunit iniisip niya ang kanyang ina. At sapat na yon upang magpatuloy siya. Kalaunan, nakapasok rin siya bilang delivery rider. Buong maghapon siyang nag-iikot sa iba't ibang lugar. Madalas ay inaabutan siya ng ulan at matinding init sa kalsada. Ngunit mas mabuti na yon kesa walang trabaho. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, tila hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Patuloy na lumaalala ang kondisyon ni Elena. Pabalik-balik sila sa health center at ospital. Parami ng parami ang gamot. Parami ng parami ang gastusin. At parami ng parami ang mga gabing nagdarasal si Oliver na sana'y gumaling na ang kanyang ina. Samantala, lalo namang lumala ang bisyo ni Rogelio. Halos wala na itong naiuwing pera. Kung minsan, ay ilang araw pa itong hindi umuwi. Hanggang sa isang gabi,
Umuwi ito na may dalang maliit na bag. Tahimik itong nag-impake ng ilang damit. Nagtaka si Oliver. "Tay, saan po kayo pupunta?" Hindi kaagad sumagot si Rogelio. Nakayuko lamang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, saka ito nagsalita. "May trabaho akong nakita sa malayo." Napatingin si Oliver sa kanya. "Talaga po, tay?" Ngunit kahit sinabi yon ng kanyang ama, may kung anong kutob siyang hindi tama. Nang gabing iyon, umalis si Rogelio at hindi na bumalik pa. Lumipas ang 1 linggo, 2, 1 buwan. Wala pa ring balita. Walang tawag, walang sulat, walang kahit na anong paliwanag. Doon tuluyang naunawaan ni Oliver ang katotohanan. Iniwan na sila ng kanyang ama. Hindi niya sinabi yon sa kanyang ina. Ngunit alam niyang naiintindihan din ito. Mula noon, silang dalawa na lamang ang natira. At lalo niyang pinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mapanatili itong buhay. Ngunit may mga laban na hindi kayang panalunan ng pagmamahal lamang. Isang madaling araw, nagising si Oliver sa tunog ng malakas na pag-ubo ng kanyang ina. Agad siyang bumangon. Nakita niyang nahihirapan itong huminga. "Nay! Nay!" Dali-dali niya itong isinugod sa ospital. Habang nakaupo siya sa labas ng emergency room, mahigpit niyang hawak ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit siyang nagdarasal. Umaasang magiging maayos ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang oras, ay lumabas ang doktor. At sa isang tingin pa lamang nito, alam na ni Oliver ang sasabihin. Parang huminto ang mundo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Hindi niya maalala kung papaano siyang napaupo. Hindi niya maalala kung gaano siya katagal na nakatitig sa sahig. Ang natatandaan lamang niya ay ang malamig na pakiramdam na tila may malaking bahagi ng kanyang buhay ang tuluyang nawala. Sa libing ni Elena, halos wala siyang maalala sa mga nangyari. Parang gumagalaw lamang siya dahil kailangan. Parang humihinga lamang siya dahil hindi pa siya pwedeng huminto. Pagkatapos ng huling gabi ng lamay, at matapos maihatid sa kanyang huling hantungan ng kanyang ina, mag-isa siyang bumalik sa sementeryo kinabukasan. Umupo siya sa harap ng puntod nito. Tahimik, walang luha, walang salita. Tanging hangin lamang ang kanyang naririnig. Matagal siyang nakatitig sa lapida hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala na siyang matawag na tahanan. Wala na ang kanyang ina. Wala na ang kanyang ama. Wala na rin ang pangarap na minsan niyang ipinaglaban. At habang papalalim ang dilim ng gabi, pakaramdam ni Oliver ay unti-unti ring nawawala ang liwanag sa kanyang puso. Hindi niya alam kung papaano siyang magsisimulang muli. At sa mga sandaling iyon, hindi niya nasigurado kung gusto pa ba niyang subukan. Lumipas ang mga buwan matapos mawala si Elena. Patuloy pa ring umiikot ang mundo. Ngunit para kay Oliver, tila huminto na ang oras. Araw-araw siyang gumigising ng walang dahilan. Wala nang naghihintay sa kanya sa bahay. Wala nang tawag sa kanya para kumain. Wala nang magtatanong kung kamusta na ang araw niya. Ang dating masipag at puno ng pangarap na binata ay naging isang taong nakikipagsapalaran na lamang para makatawid araw-araw. Minsan ay may trabaho, minsan ay wala. Kapag may kinita, kakain siya. Kapag wala, matutulog na lamang siyang walang laman ang kanyang tiyan. Unti-unti rin siyang lumayo sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Hindi niya na sinasagot ang mga tawag ni Benji. Iniiwasan niya si Maya sa tuwing nakikita niya ito sa barangay. Ayaw niyang marinig ang mga salitang, "Kaya mo yan." Dahil sa totoo lang, hindi na siya sigurado kung kaya pa nga ba niya. Isang maulang gabi, matapos maglakad ng walang direksyon sa mga kalsada ng bayan, napadpad siya sa isang lumang waiting shed sa gilid ng highway. Mabigat ang ulan, malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Umupo siya sa isang sulok at pinagmasdan ng mga sasakyang dumaraan. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang mga tanong. Saan ako nagkamali? Bakit kailangang mawala si nanay? Para saan pa ang lahat? Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, may isang matandang lalaki ang dahan-dahang umupo sa kabilang dulo ng waiting shed. May dala itong payong at lumang bag.
Maputi na ang buhok nito at halatang bakas sa mukha ang maraming taon ng pakikipaglaban sa buhay. Hindi ito nagsalita. Tahimik lamang itong nakatingin sa malakas na ulan. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa ito na ang unang bumasag ng katahimikan. Mas mahirap talaga ang ulan kapag mabigat ang iniisip. Napatingin si Oliver. Hindi niya kilala ang matanda at wala rin siyang balak na makipag-usap. Kaya muli siyang tumingin sa kalsada. Ngunit hindi nagpatalo ang matanda. May mga taong nababasa ng ulan. Bahagya itong umiti. May mga taong nalulunod naman sa problema. Hindi napigilan ni Oliver ang mapabuntong hininga. Kung mangangaral lang kayo, tay, wag na po. Salip na magalit, natawa lamang ang matanda. Hindi ako mangangaral. Ano po kayo? Dati akong mekaniko. Napataas ang kilay ni Oliver. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Inabot ng matanda ang isang maliit na peraso ng tela mula sa kanyang bag at pinunasan ng salamin nito. Alam mo, maraming beses na akong nakakita ng makinang akala ng may-ari ay wala ng silbi. Tahimik na nakinig si Oliver. Pero kadalasan, hindi naman sira ang makina. Tapos, tanong niya, napabayaan lang. Napatitig si Oliver sa matanda. May kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Parang hindi makina ang tinutukoy nito. Parang siya mismo. Nagpakilala ang matanda. Ako si Diosdado Mendoza. Ako naman po si Oliver. Tumango si Mang Diosdado. At doon nagsimula ang unang totoong pag-uusap nila. Hindi kaagad ikinuwento ni Oliver ang kanyang buhay. Ngunit marunong makinig si Mang Dado. At minsan, yon ang kailangan ng isang taong sugatan. Pagkaraan ng ilang araw, ay muli silang nagkita. At ng sumunod na linggo, muli na naman. Hanggang sa unti-unting naging pamilyar si Mang Dado sa buhay ni Oliver. Isang hapon, habang nakaupo sila sa harap ng isang maliit at lumang talyer, unang beses namang magkwento ang matanda patungkol sa kanyang sarili. Noon ay may sarili siyang talyer. Kasama niya roon ang kanyang anak na si Carlo. Masipag at mahusay na mekaniko ang binata. Pangarap nilang palakihin ang kanilang negosyo. Pangarap nilang magkasamang magtrabaho hanggang sa pagtanda. Ngunit isang gabi, habang pauwi mula sa pagbili ng piyesa, ay naaksidente raw si Carlo. Hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Napayuko si Mang Dado habang ikinikwento iyon. Tahimik lamang si Oliver. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Akala ko noon, tapos na rin ang buhay ko. Bahagyang umiti ang matanda. Pagkatapos mawala ng anak ko, sumunod namang nagkasakit ang asawa ko. Ilang taon lamang ang lumipas ay pumanaw rin si Teresa. 2 tao ang dahilan kung bakit ako bumabangon na araw-araw. Tumingin siya sa kalangitan. Tapos, pareho pa silang nawala. Natahimik silang dalawa. Pareho silang may mga taong hindi may babalik. Pareho silang may mga sugat na hindi nakikita. Pareho silang minsang nawalan ng dahilan para magpatuloy. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo si Mang Dado. Pinuksan niya ang kalawangin na pinto ng kanyang lumang talyer. Sa loob ay makikita ang lumang kagamitan. Makina at piyesa na tila matagal nang hindi nagagamit. Lumingon siya kay Oliver. Hindi kita kayang iligtas sa mga problema mo, iho. Tumigil siya sandali. Pero kung gusto mo, maaari kitang samahan habang bumabangon ka. Hindi kaagad nakasagot si Oliver. Matagal na panahon na rin mula nang may mag-alok sa kanyang samahan siya. Hindi siya sigurado kung handa siya na magsimulang muli. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi pa yun saya. Hindi pa yun pag-asa. Ngunit sapat na yun upang hindi siya tuluyang sumuko. At ng gabing iyon, habang papauwi siya mula sa lumang talyer ni Mang Dado, may isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Paano kung may pagkakataon pa akong magsimulang muli? Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Oliver. Matagal siyang nakaupo sa kilid ng kanyang higaan habang nakatitig sa kisame ng inuupahan niyang maliit na silid.
Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Mang Dado noong nakaraang araw. Hindi kita kayang iligtas sa mga problema mo, iho. Pero maaari kitang samahan habang bumabangon ka. Maraming tao ang nagsabi sa kanya noon na magiging maayos rin ang lahat. Ngunit iba ang dating ng mga salita ng matanda. Marahil dahil alam niyang galing yon sa isang taong nakaranas rin na mawalan ng lahat. Bandang 7:00 ng umaga, natagpuan niya ang sarili na naglalakad papunta sa lumang talyer. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Mang Dado na abala sa pagwawali sa harapan. Nang makita siya nito, bahagya itong umiti. Akala ko hindi ka na magpapakita, iho. Hindi sumagot si Oliver. Napakamot lamang siya sa kanyang ulo. Tutulong po sana ako. Tumango ang matanda. Parang matagal na nitong inaasahan ang sagot niya. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Oliver. Sa unang linggo, wala muna siyang ibang ginawa kung hindi ang maglinis. Nagwali siya ng sahig, nag-ayos ng mga gamit, nagpunas ng mga lumang kagamitan, nagbunot ng mga damong tumubo sa paligid ng talyer. Minsan ay napapaisip siya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon. Hindi naman siya mekaniko, hindi rin naman siya sigurado kung may patutunguhan ng kanyang ginawa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, napansin niyang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil nababawasan ang kanyang problema, kung hindi dahil may dahilan na siyang bumangon tuwing umaga. May pupuntahan na siya, may naghihintay na gawain, at may taong naniniwala na may halaga pa rin siya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng turuan siya ni Mang Dado. Kilalanin mo muna ang mga gamit dito. Isa-isang ipinakita ng matanda ang iba't ibang kagamitan sa talyer. Noong una, ay nalilito pa si Oliver. Halos magkakapareho ang tingin niya sa mga yon. Ngunit habang tumatagal, natututo siyang kilalanin ng bawat isa. Natuto rin siyang makinig. Hindi lamang sa mga salita ni Mang Dado, kung hindi pati na rin sa mga tunog ng makina. Makinig ka sa makina. Napakunot noo si Oliver. Paano pong makinig? Ngumiti ang matanda. Parang tao rin ang makina. Kapag may problema, may paraan iyon para sabihin sa'yo. Natawa si Oliver. Ngunit kalaunan ay naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. May mga tunog na nagsasabing may sira. May mga kalampag na nagsasabing may maluwag na piyesa. May mga ugong na nagsasabing may kailangang ayusin. At habang natututo siyang makinig sa makina, parang natututo na rin siyang pakinggan muli ang sarili niyang puso. Isang araw, may dumating na customer na may isang motorsiklo. Abala si Mang Dado kaya pinanood lamang nito si Oliver. Kinakabahan ng binata. Unang beses niyang hahawak sa aktwal na trabaho. Maingat niyang ginawa ang mga itinuro sa kanya. Pinagpawisan siya ng gusto. Ilang beses siyang nagkamali, ngunit hindi siya pinagalitan ng matanda. Ang pagkakamali ay parte ng pag-aaral. Pagkatapos ng halos 1 oras, umandar muli ang motorsiklo. Napangiti ang may-ari. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam si Oliver ng kakaibang saya. Hindi yon dahil sa pera, kung hindi dahil may nagawa siyang tama. May naayos siya, may silbi siya. At lumipas pa ang mga buwan, unti-unting dumami ang mga trabahong ipinagkakatiwala sa kanya ni Mang Dado. Mula sa simpleng pagpapalit ng langis hanggang sa pag-aayos ng preno at kalaunan ay maging sa pagbabaklas ng makina. Habang lumalawak ang kanyang kaalaman, unti-unti ring bumabalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Ang Oliver na dating nakayuko at takot makipag-usap ay nagsisimula ng mawala at isang tao ang unang nakapansin nito, si Maya. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa harap ng talyer, may pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Oliver? Napalingon siya at doon niya nakita si Maya. Ngumiti ito. Matagal na panahon na rin silang hindi nagkakausap. Noong una, akala ko iiwas ka na naman. Biro nito. Napangiti si Oliver. Pasensya ka na. Umupo si Maya sa tabi niya. Tingin ko mas maayos ka na ngayon. Napatingin si Oliver sa loob ng talyer, kung saan abala si Mang Dado sa pag-aayos ng isang motorsiklo. Pagkatapos, ay tumingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid ng grasa.
Hindi pa rin perpekto ang buhay niya. Hindi pa rin nawawala ang sakit ng nakaraan. Hindi pa rin nababalik ang kanyang ina. Hindi pa rin bumabalik ang mga pangarap na nawala. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya na nakikita ang sarili bilang isang taong talunan. Habang papalubog ang araw, nakangiti siyang tumingin sa kalangitan at doon niya napagtanto ang isang bagay. Minsan, hindi kailangan ng malaking himala upang makabangon. Minsan, sapat na ang isang taong magbibigay sa iyo ng pagkakataong maniwala ulit sa sarili mo. At unti-unti, tulad ng isang makinang matagal nang natenga, nagsimula ng muli umandar ang buhay ni Oliver. Halos 2 taon na ang lumipas mula nang unang tumungtong si Oliver sa lumang talyer ni Mang Dado. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang buhay. Hindi na siya ang binatang dating palaboy-laboy sa kalsada habang pasan-pasan ang bigat ng mundo. Marami na siyang natutunang kasanayan. Marami na rin siyang natulungang customer. Unti-unti ring nakilala ang kanilang talyer sa bayan dahil sa maayos na serbisyo at pagiging tapat sa trabaho. Maging si Mang Dado ay madalas nang iwan sa kanya ang ilang mga pagkukumpuni. Malaki ang tiwala nito sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na meron na naman siyang direksyon sa buhay. Ngunit may mga sugat na kahit matagal nang natakpan, ay hindi tuluyang naghihilom. At isang araw, muling bumukas ang isa sa pinakamalalim niyang sugat. Mainit ang hapon nang may isang lalaking dahan-dahang lumapit sa talyer. Nakalalay ito sa isang lumang tungkod. Payat, maputla, at halatang may sakit. Noong una, ay hindi ito napansin ni Oliver dahil abala siya sa pag-aayos ng motorsiklo. Ngunit nang marinig niya ang boses nito, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Oliver! Nanigas siya. Dahan-dahan siyang tumingala at nakita niya ang mukha ng lalaking ilang taon na niyang kinamuhian, si Rogelio, ang kanyang ama. Parang bumalik ang lahat ng sakit na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina. Ang mga sigawan sa loob ng bahay. Ang paglayo ng kanyang mga pangarap. At ang araw na iniwan sila nito ng walang paliwanag. Mabilis siyang tumayo. Nanlisik ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Yumuko si Rogelio. Anak. Huwag mo akong tawaging anak. Tahimik ang buong talyer. Maging si Mang Dado ay hindi nagsalita. Pinanood lamang niya ang nangyayari. Nasaan ka nung kailangan ka namin? Nanginginig na tanong ni Oliver. Hindi sumagot si Rogelio. Nasaan ka nung naghihirap si nanay? Tahimik pa rin ito. Nasaan ka noong namatay siya? Doon nagsimulang tumulo ang luha ng matanda. Ngunit hindi naawa si Oliver. Napakaraming taon niyang hinintay ang pagkakataong mailabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Ako ang nag-alaga kay nanay. Lumakas ang kanyang boses. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nagtiis. Ako ang iniwan. Humagulgol na si Rogelio. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Oliver. Dahil sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang may karapatan siyang magalit. Makalipas ang ilang minuto, ng mabigat na katahimikan, nagsalita rin si Rogelio. Natakot ako, anak. Napakunot ang noo ni Oliver. Anong natakot? Nang nawalan ako ng trabaho, pakiramdam ko, wala na akong kwentang ama. Napaiyak ito. Araw-araw kong nakikita kung papaano kayong nahihirapan. Pero hindi yun dahilan para iwan kami. Oo, tumango si Rogelio. Mali ako. Nagkamali ako. Mahina ang kanyang tinig. At habang tumatagal, lalo akong nahiya. Tapos, hindi ko na alam kung paanong babalik. Napapikit si Oliver. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, lungkot, pagod. Lahat ng iyon ay nagsabay-sabay. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga sinabi ng kanyang ama. Habang nakaupo siya sa labas ng talyer, lumapit si Mang Dado. Tahimik itong naupo sa tabi niya. Matagal silang walang imik. Hanggang sa nagsalita ang matanda. Masakit ba? Bahagyang natawa si Oliver. Masakit pa pala. Tumango si Mang Dado. Sadyang may mga sugat na hindi nakikita. Tingin niyo po ba dapat ko siyang patawarin
Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos ay umiling ang matanda. Hindi ko sasagutin yan para sa'yo, iho. Napatingin si Oliver. Pero may sasabihin ako. Tumango siya. Kahit anong galing ng mekaniko, may mga piyesang hindi na maibabalik pa sa dati. Napatingin si Oliver sa loob ng talyer. Kapag nabasag, may bakas na yon. Pagpapatuloy ni Mang Dado. Kapag napudpod, hindi na magiging bago. Huminga ng malalim ang matanda. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na pwedeng kumana ulit. Tahimik na nakinig si Oliver. Ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa taong nakasakit sa iyo. Ani ni Mang Dado. Regalo yon para sa sarili mo. Para hindi mo habang buhay bitbitin ang galit. Napayuko si Oliver. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano kabigat ang daladala niyang sama ng loob ng maraming taon. At kung gaano yon nakapagpapagod sa kanya. Kinabukasan, muli niyang hinarap ang kanyang ama. Hindi naging madali. Hindi rin nawala ang sakit sa isang iglap. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya sumigaw. Hindi na siya galit. Tahimik siyang nagsalita. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Napaluwa si Mang Roelio. Alam ko, anak. At baka hindi na rin maibalik ang mga nawala. Tumango ang matanda. Ngunit pagkatapos ng mahabang katahimikan, huminga ng malalim si Oliver. At sa wakas ibinitawan niya ang mabigat na matagal na niyang pasan. Hindi ko nahahayaang kontrolin ng galit ang buhay ko. Tuluyang napaiyak si Roelio. At habang pinagmamasdan sila ni Mang Dado mula sa malayo, alam niyang may isa na namang pusong nagsisimulang makilom. Hindi dahil nabura ang nakaraan, kung hindi dahil may taong piniling hindi na maging bihag nito. 3 taon ang lumipas. Ang dating lumang talyer na halos malunod na sa kalawang at alikabok ay isa na ngayon sa mga pinakakilalang talyer sa kanilang bayan. Mas maayos na ang bubong. May bagong kagamitan. Mas marami ng customer ang pumupunta araw-araw. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Oliver. Nakasuot ng kupas na uniforme. May bahid ng grasa ang mga kamay at may ngiting matagal na ding nawala sa kanyang mukha. Marami ang nagbabago sa buhay ng tao kapag binigyan siya ng pagkakataong bumangon. At si Oliver, ang buhay na patunay noon. Madalas na siyang lapitan ng mga kabataan sa barangay upang magpaturo ng simpleng pagmemekaniko. May ilan na dating tambay, may ilang ding huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Kapag may libreng oras, tinuturuan niya ang mga ito. Hindi para yumaman, kung hindi para magkaroon sila ng pagkakataong hindi niya kaagad nakita noon. Isang pagkakataong magsimulang muli. Sa kabila ng magandang takbo ng talyer, napapansin ni Oliver ang unti-unting paghina ni Mang Dado. Mas madalas na itong mapagod. Mas madalas ring umupo habang nagtatrabaho. Noong una ay pinagpawalang bahala lamang iyon ng matanda. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, lalong lumalala ang kondisyon nito. Hanggang sa isang araw, ay bigla itong nahilo habang nagkukumpuni ng motorsiklo. Agad siyang isinugod ni Oliver sa ospital. Doon nila nalaman ang katotohanan. Mahina na ang puso ni Mang Dado dahil sa edad at mga komplikasyon sa kalusugan. Kailangan na nitong magpahinga. Ngunit kahit nasa ospital, nanatiling matatag ang matanda. Katulad ng nakasanayan ni Oliver. Isang gabi, habang tahimik ang silid ng ospital, nakaupo si Oliver sa tabi ng higaan nito. Matagal silang walang imik. Pareho nilang alam na may mga bagay na hindi kailangang sabihin upang maintindihan. Ngunit si Mang Dado ang unang nagsalita. Naalala mo pa noong una tayong nagkita? Napangiti si Oliver. Paano ko po makakalimutan? Suplado ka noon. Napatawa siya. Kayo rin naman. Mahinang natawa ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa kisame. Parang binabalikan ng mga alaala ng nakaraan. Noong una kitang nakita, mahina nitong sabi. Akala mo tapos na ang buhay mo. Tahimik na nakinig si Oliver. Pero alam mo, kung ano ang nakita ko. Umiling siya. Ngumiti si Mang Dado.
Isang makinang namatayan lang ng andar. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Oliver. Akala mo kasi sira ka na. Pagpapatuloy ng matanda. Pero hindi. Tao ka lang na nasaktan. Tao ka lang na napagod. Tao ka lang na nawalan. Nanginig ang labi ni Oliver. Dahil bawat salita ay tila tumatama sa lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao. Natatakot po ako, Tatay Dado. Bigla niyang sabi. Matagal na niyang hindi tinatawag ng ganoon si Mang Dado. Napangiti ang matanda. Bakit ka natatakot? Kapag nawala po kayo. Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin. Dahil tuluyan ng bumara ang emosyon sa kanyang lalamunan. Mahinang hinawakan ni Mang Dado ang kanyang kamay. Ganyan din ang naramdaman ko noon. Ani nito. Nang mawala ang anak ko. Nang mawala ang asawa ko. Napaluha si Oliver. Pero may natutunan ako. Tumingin sa kanya ang matanda. Hindi mananatili ang tao habang buhay. Pero pwedeng manatili ang kabutihang iniwan nila. Tahimik na umiyak si Oliver. Hindi siya nahihiya. Hindi niya na kailangan pang magkunwaring matatag. Dahil sa harap ng taong tumulong bumuo muli sa kanya, maaari siyang maging totoo. Ilang linggo matapos ang pag-uusap na yon, payapang pumanaw si Mang Dado. Tahimik, walang paghihirap, parang isang makinang dahan-dahang huminto matapos ang mahabang biyahe. At sa araw ng kanyang libing, halos buong barangay ay dumalo. Mga dating customer, mga kaibigan, mga minsang natulungan niya, mga taong nabigyan niya ng pag-asa. At isa na roon si Oliver. Lumipas ang mga taon. Sa mismong lugar kung saan nakatayo noon ang lumang talyer ni Mang Dado, isang mas maayos at mas malaking gusali na ngayon ang matatagpuan. Sa harapan nito ay may malaking karatolang nakasabit, Dado Auto Repair and Talyer. Tuwing nakikita yon ni Oliver, napapangiti siya dahil alam niyang hindi lamang pangalan ang nakasulat doon. Isa yung alaala, isang pasasalamat, isang pangakong hindi kailanman mawawala. Isang maulang hapon, may isang binatang pumasok sa talyer. Mukhang pagod at tila pasan ng bigat ng mundo. Parang may nakita si Oliver sa mukha nito. Isang pamilyar na lungkot. Ang parehong lungkot na minsan niyang naramdaman. Lumapit siya rito at ngumiti. Ngiting minsang ipinahiram din sa kanya ng isang matandang mekaniko. May problema ba? Mahinang tumango ang binata. Hindi kaagad ito nagsalita. Katulad niya noon. Tumingin si Oliver sa mga motorsiklong inaayos sa loob ng talyer. Pagkatapos ay muling tumingin sa binata. At sa pagkakataong iyon, alam niya na ang tamang sasabihin. Halika, aniya. Simulan natin ang maliit na ayos. Bahagya siyang ngumiti. Diyan kasi nagsisimula ang malaking pagbabago. At habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa labas, may isa na namang pusong unti-unting magkakaroon ng pag-asa. Katulad ng nangyari kay Oliver noon. Dahil minsan, sapat na ang isang taong maniwala sa iyo upang makita mong hindi pa pala tapos ang iyong kwento. At sa bawat buhay na kanyang natutulungan, patuloy na nabubuhay ang liwanag na minsang ipinasa sa kanya ng isang matandang mekaniko na nagngangalang Diosdado. 5 taon ang lumipas matapos ang pagpanaw ni Mang Dado. Patuloy na umunlad ang Dado Auto Repair and Talyer. Hindi na lamang ito isang simpleng talyer. Naging tahanan ito ng mga taong naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Mga dating tambay na ngayon ay may sariling trabaho. Mga kabataang dati naligaw ng landas na natutong mangarap muli. May mga ama na muling nakabangon para sa kanilang pamilya. At sa bawat taong pumapasok sa talyer, may isang kwento ng pagbangon na nagsisimula. Si Oliver naman ay hindi na ang binatang minsang nakaupo sa waiting shed habang pinipiling sumuko sa buhay. Mas matatag na siya ngayon, mas payapa, hindi dahil naging perpekto ang kanyang buhay, kung hindi dahil natutunan niyang tanggapin na ang sakit ay bahagi ng paglalakbay ng tao. Isang maagang umaga, bago magsimula ang trabaho sa talyer, may isang lugar na lagi niyang pinupuntahan, ang maliit na sementeryo sa kabilang bayan.
Bitbit ang ilang bulaklak. Tahimik siyang naglakad sa pagitan ng mga puntod hanggang sa makarating sa dalawang magkatabing lapida. Ang isa ay para kay Elena. Ang isa naman ay para kay Mang Dado. Maingat niyang inilapag ang mga bulaklak pagkatapos ay umupo sa damuhan. Tulad ng dati, tulad noong kabataan niya. Ngunit ibang-iba na ang pakaramdam ngayon. Hindi na siya dumadalaw upang umiyak. Hindi na rin siya upang magtanong kung bakit nangyari ang lahat. Dumadalaw siya upang magpasalamat. Naalala niyo po ba? Mahina niyang sabi habang nakatingin sa mga lapida. Akala ko noon, tapos na ang buhay ko. Napangiti siya. Pero mali pala ako. Dahan-dahang umihip ang hangin. At sa mga sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala. Mga gabing walang makain. Mga pag-iyak ng kanyang ina. Ang pagkawala ng kanyang ama. Ang sakit ng pagkabigo. Ang waiting shed sa maulang gabi. At ang matandang mekanikong unang nagsabing may halaga pa rin siya. Napatingala si Oliver sa langit. Maliwanag ang umaga, katulad ng pakaramdam sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo siya, pinagpag ang kanyang pantalon. At bago umalis, maraan siyang nagsalita. Salamat po. Maikling salita, ngunit dala ang lahat ng pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng mas mahabang pangungusap. Pagbalik niya sa talyer, nadatnan niyang abala na ang mga tauhan niya. May nag-aayos ng motorsiklo, may naglilinis ng kagamitan, may mga bagong trainee na nag-aaral ng kanilang trabaho. Sa isang sulok, napansin niya ang binatang tumating ilang taon nang nakalipas, ang parehong binatang nawala noon ng pag-asa. Ngayon ay isa na itong pinakamahusay niyang mekaniko at may isa namang bagong batang nakaupo sa harap ng talyer. Tahimik, mukhang problemado, mukhang nawawala. Ngumiti si Oliver. Dahil alam na alam niya ang tingin na yon. Nakita niya na iyon noon sa sarili niyang refleksyon. Lumapit siya rito, umupo sa tabi nito at hindi kaagad nagsalita. Tulad ng ginawa ni Mang Dado noon, hinayaan niya munang magsalita ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang minuto, napabuntong hininga ang binata. Kuya, mahina nitong sabi. Pakaramdam ko wala nang nangyayari sa buhay ko. Napangiti si Oliver dahil alam niya ang sakit na nasa likod ng mga salitang iyon. At alam niya rin ang sagot, ang parehong sagot na minsang nagligtas sa kanya. Tumingin siya sa loob ng talyer, sa mga taong natutong bumangon, sa mga pangarap na muling nabuo, sa buhay na minsang halos masira, ngunit muling umandar. Pagkatapos ay tumingin siya sa binata at maraang nagsalita. Hindi pa tapos ang kwento mo. Napaluha ang binata habang si Oliver naman ay napangiti. Dahil sa wakas, lubos na niyang naunawaan ang aral na iniwan sa kanya ni Mang Dado. Ang pag-asa ay hindi nauubos kapag iminibigay sa iba. Sa katunayan, lalo itong lumalawak, parang apoy na nagsisindi ng panibagong apoy. Parang liwanag na ipinapasa sa mga taong nagliliwanag sa dilim. At habang may mga taong handang tumulong, umalalay at maniwala sa kapwa, hindi kailanman mamamatay ang liwanag na yon. Dahil ang tunay na pamana ng isang tao ay hindi pera, bahay o ari-arian, kung hindi ang mga buhay na kanyang nabago. At sa bawat taong muling natutong mangarap dahil sa kanya, patuloy na nabubuhay ang alaala ng matandang mekanikong minsang nagsabi. Ang makina, kapag napabayaan, pwedeng maayos. Ganoon din ang tao. At sa pagkakataong ito, si Oliver ang tagapaghatid ng liwanag. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. At hindi lahat ng sarang bagay ay tuluyan ng wala ng pag-asa. Tulad ng isang makinang nasaraan, ang tao ay maaari ring maayos, makabangon, at muling umandar, basta't hindi siya tumigil sa paglalakbay. At may mga taong handang magbigay ng liwanag sa kanyang dilim. At higit sa lahat, kapag nakabangon ka na, huwag mong kalimutang iabot ang kamay mo sa iba, sapagkat ang pag-asang minsang nagligtas sa iyo ay maaari ring maging pag-asang magliligtas sa kanila. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo.
at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!